Sa panaginip mo, gusto mo bang lumipad sa langit, sa outer space, o kahit sa mismong araw? Gusto mo bang lumangoy sa malawak na dagat nang hindi nalulunod? Makausap ang kahit na sinong tao? Mga paborito mong karakter sa mga palabas? O kahit sino mang kakilala mo? Mag-conjure ng powers tulad ng telekinesis, super strength, gumamit ng elemental na kapangyarihan, magbuga ng apoy, hangin, tubig at iba pa. Halika na tuklasin ang mind-blowing na mundo ng lucid dreaming, kung saan ikaw ang makapangyarihan. Ano nga ba ang lucid dreaming? Ang lucid dreaming ay ang pagiging aware at ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong panaginip. Depende sa level ng lucidity, maaari mong makontrol ang iyong panaginip. Kung ikaw ay merong masamang panaginip o bangungot, maaari kang maging lucid o aware na ikaw ay nasa isang panaginip lamang. Yun na siguro naranasan na minsan nagkaroon ka ng napakalinaw na panaginip. Parang ikaw ay nasa totoong buhay. Pwede mo itong mamanipula sa pagiging lucid. Paano mag-induce ng lucid dreaming? Madaming klase ng technique sa lucid dreaming. Isa na dito ay ang reality checking. Madali lang gawin ang reality checking. Check mo lang kung gising ka ba at wala sa panaginip. Maraming klase ng reality checking, pero ang pinaka-common ay yung pagbilang sa daliri. Bibilangin mo ang iyong daliri. Pwede mong bilangin ng 2 beses o higit pa to make sure. Ngayon, kung ang daliri mo ay lagpas o kulang sa 10, yun ang sign na nasa panaginip ka. Madalas weird ang panaginip, kaya usually talaga kulang o sobra ang daliri mo sa panaginip. Gawin mong habit ang pagbibilang ng daliri several times a day para madala mo yung habit sa panaginip. Lalong-lalo na pag may unusual ka nakita sa day-to-day mong routine. For example, napakataas ng sikat ng araw pero umulan bigla. Try mong bilangin ng iyong daliri, maaaring nasa panaginip ka. Marami pang klase ng reality checking sa mga susunod na videos. Dream journaling. Dito naman pwede kang gumamit ng notebook o pwede rin sa cellphone mo. Isusulat mo lahat ng panaginip mo after mong magising. Ideally, everyday mong gagawin ito. Dito naman tinetrain natin ang tinatawag na dream recall. Kung malakas ang iyong dream recall, mas mataas ang chance na ikaw ay mag-lucid dream. Sa mga panaginip kasi natin, may mga paulit-ulit na tema o story. Kaya pag malakas ang dream recall mo, mare-recognize mo agad na nasa panaginip ka. For example, nung bata ako, madalas ako managinip na hinahabol ng mga aso o malaking gagamba. Nung nag-dream journal ako at na-recognize ko na paulit-ulit ito, nung sumunod na panaginip ko ay naging lucid na ako. Ito ang pinakamadali so far. Dito naman gagawa ka ng praise, depende sa gusto mo. Isang example ay, I will lucid dream tonight. O kaya, ako'y maglu-lucid dream mamaya. Repeat this at least several times bago ka matulog. And you have to believe na maglu-lucid dream ka talaga. Ang ginagawa nito ay para kang nagsasuggest sa subconscious mo. I think sa panaginip natin, mostly ang nag-ooperate ay ang subconscious natin. Kaya yung mga kinakatakutan o yung mga bagay na obsessed tayo, napapanaginipan natin. Kaya accidentally possible ka na mag-lucid dream kung paulit-ulit mong sasabihin ang praise na napili mo. Pero hindi naman requirement na i-repeat mo 50 times. Kahit 10 times or 5 times lang bago ka matulog, okay na. Marami pang other techniques tulad ng mild, wake back to bed, wild, filed. I think kailangan ng separate videos para dito sa mga techniques na to. Pero if you want to start ASAP, I think ang pinaka-beginner friendly is yung mild. Mnemonic induction of lucid dreaming. Gagawa ko ng separate video para dito. And that's it guys, see you next time.